Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Kakampulan ng Panginoon. Hallelujah. Sa gabi ito tayo awang magpupuri sa Panginoon at mananalangin. Amen? Amen! Hindi tayong sumigaw sa ating ito.
lumalapit sa iyo, Panginoon, nararapat ang puwing. Sa iyo,
Baguhin ko ang buhay ko, linisin ko ang puso ko, na maging karapat-dapat sa iyo. Ang buhay ko, pagmulahan ko kami sa sarili ko, Panginoon. Isinusuko ko, Panginoon, ang buhay, ang buong kami, Lord, sa iyong kabanalan. Patawag mo kami, Panginoon, sa mga kasalanan mo, Diyos, sa aming mga pagkukulang. Baguhin mo ang buhay ko, linisin mo ang puso ko, na maging karapat-dapat sa iyo. Pagkakas ng mga buhay, siyang tanda ng pagsuko. Baguhin mo ang buhay ko, linisin mo ang puso ko, na maging karapat-dapat sa iyo. Na maging karapat-dapat sa iyo. Purihin natin ang Diyos, praise
Amen. Bless po ba tayo lahat? Dalawang sila po. Bless po ba tayo lahat? Amen. Ayan, bless po tayo. Ipahayag po natin ang kabutihan ng Lord na ginawa niyo po sa atin ang buong linggo. Unahan na lang po. Amen. Kaya na napakabuti ng Panginoon sa kalikuan, sa kalakasan na patuloy niya pinagkakaroon sa akin. Kalakasan na aking nagagamit sa aking pagkatrabaho ko, pagpasok ko ng paggawa sa bahay namin. Yan, maraming lola. Kaya nagpapasalamat ako sa kalakasan na ibibigay niya sa akin na pasakit sa ng pagpapala na nanggaling sa Panginoon at hindi sa pagbibigay niya sa akin na nakarama, akala ko ako ay dahil hindi ako makakapasok pero hindi ako sumuko. Alam ko na talagang ang Panginoon nasa harap ko, sabi ko gusto ko makapasok sa kinabukasan sa aking trabaho kaya nag-pray ako ngayon, nagpapasalamat ako sa kanya dahil talagang hindi niya ako pinabayaan na ngayon ito ako na naging malakas, hindi ako nagkasakit dahil ako ay dapat na amunan o naamulanan doon sa aking paglalakad sa na ako ay nauna na talaga akala ko po ay magkakasakit pero gusto ko magpapasalamat sa Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan maging sa mga tao na nagkakasakit sa akin ng Panginoon para ako ay masuportahan sa aking mga pangangailangan. Gusto ko magpapalaman sa kanya dahil nararamdaman ko na talaga ang Panginoon ay hindi na sa aking kalapit na talagang siya ay umaalala sa aking mga pangangailangan na nasa aking puso na talagang hinihiling sa kanya. Dumarating sa akin ng mga pray na magdasal na hinihiling ko sa Panginoon. Kaya gusto ko magpapasalamat ko sa Panginoon. Purihin ng Diyos, tunay na kapabuti ng Panginoon. Dahil noon talaga kung nagmisahe talaga makasinubukan ng Diyos. Pero talagang tunay na kapabuti sapagkat sabi nga ng Panginoon, kung siya ay nangaral at siya ay buhay ng mundo nito ng panahon, siya ay sinubukan din at talagang naranasan niya ang mga hindi pagsuko. Ngayon, tayo ay ganito tayo na Kristiyano at tayo talaga pinili ng Diyos. Ang pagsubok hindi mawawala sa atin dahil kinakalimutan natin at kasama natin sa buhay. Habang tayo nilingkod sa Panginoon, tunay ng Diyos ay dapat. Tunay ng Diyos ay hindi magpapapaya sa atin. Dati sa kanarian, bagamat may mga pagsubok na naranasan natin, pero ang Diyos ay tunay na hindi magpapapaya sa ating buhay. Kaya sa Diyos ang pagpapasubok. Isang magandang gabi sa ating lahat at siyempre sa ating buong Panginoon. Ngayon po, kaya pinili po talaga na maka-attend. Actually po, overtime po kami. Pero kanina, tumawag nga po ako kay Seg para tanongin po sa church. Nilinervous ako kasi hindi pa namin tapos yung gagawin namin magsisend sa Korea. Sabi ko, hindi ako makakapag-church. Kung kaya na ako meron hiling, bakit nalakawa ako makapag-charge? Nung time last week, na meron akong request sa Panginoon. Ngayon, dinig niya kung ano yung panalangin ko, yung hinihingi ko na tulong sa kanya para i-bless niya po kung ano yung mga naging problema natin. Actually, meron pa rin po yung mga problema ngayon. Pero, kaya yung remedyohan po. Tsaka
Kaya sa inyo mga kapitid, sabi ko, ano ba meron kami dito sa nasa LGU na parang sa inyo mga medyo nasa part na gusto na namin suko. Pero ibinibigay sa amin yung na pwede magpalakas ng loob para mas matulong sa ating mga kawayan. Alam ko lang po kung ano po yung kaya namin po gawing tulong sa ating mga kawayan. Ito po ay sa ating Panginoon. Kaya sa inyo man, ganun pasasalamat namin sa Panginoon, ganun pasasalamat po kasi biniyayaan niya po ako para makatulong po sa mga tagabayan. Kaya yun po, sobra po yung pasalamat ko sa Panginoon. Ayun po, ako naman po. May papasalamat po ako sa bigay ng Lord na binibigay niya po sa akin sa araw-araw po, saka po sa pamilya namin. Saka po, may papasalamat din po ako sa pag-iingat niya sa akin araw-araw. Pero kanina po ako, alam po ng card namin. Ayun, nagpapasalamat po ako sa binigay ng Lord na tanungan niya po sa akin. Tapos, so, ano po, nagpapasalamat po ako kasi matik na po ako magbigay. Isa na lang po. Ayun. Nagpapasalamat po ako kasi kung wala po ang Lord, wala pong gagawin sa atin sa araw-araw po. Ayun po, nagpapasalamat po. Tapos, ayun po, ihanda na po natin ang puso at isip natin para po sa pakikinig ng salita ng Diyos na ibabasahin po ng ating Ate Russell ng pinakamalinda. Tuloy ako kung nakakapag-iso. Kaya sa best na po ako nakatayo dito sa pag-iso. Hindi na lang ito kayo po yung message ko. Ayun, bago po tayo simula sa mensahe ko na ating Panginoon na nais po na tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Pinupuli ka namin, Panginoon. Pinasasalamat ang Panginoon sa mga oras ito, Lord God. Salamat, Lord Jesus, ang Father God, sa isang privilege, Panginoon, dito, Panginoon, na hindi ko, Lord, ay sinita, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa privilege, Panginoon, na ginamit mo ako ngayong araw na ito, Lord, upang ibahagi ang iyong salita, Lord Jesus, ang Father God. Panginoon, ay kayo, Panginoon, ang knowledge and wisdom, Panginoon, na gagaling sa inyo, Lord God, upang ihalag iyong salita, Lord God, upang hindi makita, Lord Jesus, ang Father God, ang kulangan at kalugan ko, Lord God, pagkukus, Panginoon, maranasan sa Panginoon, makita ang iyong pag-ibig at maranasan, Lord God, kanila sa mga oras, Lord Jesus. Muli, Lord God, sa iyo namin tinataas, pinapataas sa ulo, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, ang message ko po ay pinapagatan ko po, you are not rejected, you are worthy to be directed. Amen po? Amen, you are not rejected, you are worthy to be directed. Naniniwala po ba kayo doon? Ay, parang dito lang. Isa nga po malakas na amen. Amen. Ayan, kaya samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3:5 verse 6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at itutuloy niya sa iyong ang tamang landas. Amen po? Amen. Tunay na kung tayo ay mananalig at magtitiwala lamang sa ating Panginoon na ituturo sa atin ng Panginoon yung tamang landas na gusto natin tahakin parang araw. Amen po? Amen.
Panginoon. Ngayon, madami tayong hinihingi. Pero baka naman, pwede na rin kami, Lord, sa yung bagay na gusto mo. Baka naman po parang hindi na hindi. Baka naman nagkukulang ka sa kanya, baka nagkukulang ka ng oras, ng panahon, na pagkaanan siya, na pagmikuran siya. Kasi ang Lord, ayaw niya lang nahihingi tayo sa kanya. Yes po, sumasagot po ang ating Panginoon pag tayo ay humihingi sa kanya. Pero minsan kasi, hindi lahat kaya ibigay kayo na Lord. Kasi baka minsan, tinuturuan ka ng ating Panginoon. Baka sa mga bagay na hindi niya pa binibigay sa'yo, baka hindi mo pa panahon. Kasi kulang ka pa sa buhay niya. Kaya ayun, i-check po natin lagi ang ating mga puso at ating desisyon, maging ang ating plano po sa ating Panginoon. Kasi tunay na ang Panginoon naman po at nakakaalam po ng kalalagayan po natin. Yun nga po, sa bawat rejection po natin sa buhay, alam ng Diyos na mabubuhay tayo sa bagay na yun nang wala siya. Amen? Kaya nire-reject niya yun. Tapos, yun nga po, nagkukulang tayo ng oras, ng panahon, hindi na natin siya nagiging priority. Ang nangyayari rin na, kauna-unahan ng ating Panginoon, ang nangyayari, nagiging last option natin siya, gawa ng puro tayo ng mga gawain pang mundo, ng mga gawain natin pa sa sarili, mga gusto natin gawin sa buhay natin. Kaya, yun nga, kahit yung sa mga rejection, sa mga unanswered prayer po natin, hindi tayo minsan tinutugon ng Panginoon dahil may mga tinutulong po siya na mas ikabubuti po natin. Sino po dito makakaalam ng story po ni Joseph? Ayun, ang story, ano lang po, ang story ni Joseph ay, anak po siya ni Abraham po. Anak po siya ni Abraham. Tapos may mga kapatid po siya, gano'n. Ang nangyari po kasi, yung mga kapatid na po, pinagsasilosan po si Joseph. Kasi po, parang nakikita ng mga kapatid na yun na, pwede siyang anak ni, ang tatay nila. Kasi nandun na, nakita po yun ng mga kapatid niya, yung binigyan siya ng balagaw ng amulay ng kanyang ama. Kaya, naging kaisipan po ng mga kapatid po ni Jose na, bakit si Jose lang, ni Joseph po na, bakit si Joseph lang ang meron, ba't kami wala, parang ang fair naman. Kaya, yun po, nagselos po sila, at dahil sa selos na yun, nagkaroon sila ng galit sa kanilang mga puso. Pinagplanuhan nila si Joseph na patayin na itapon po sa bangin. Pero hindi ko nangyari yun. Tapos meron pa po isang paraan na ibenta na lang po si Joseph na 20 pirasong bilang po para lang doon sa selos na nararamdaman nila. Di ba po parang para sa ating sariling buhay po natin, kuya, may kapatid po tayo, may anak po tayo, kaya po ba yung pagbenta yun ng ganung halaga lang? Di ba hindi po? Kasi parang kapatid natin yun dugo po natin yung parang dahil sa selos lang na ba yun, nagalit na yun, kaya natin siyang ipapalit lang dahil lang sa nararamdaman natin, di ba hindi po? Kaya, ayun po, even though they rejected, natili pa rin pure ang puso po ni Jose, lalo na po sa kanyang mga kapatid. Nandun pa rin po yung pagmamahal, kahit sabi na po ng ginawa sa kanya ng mga kapatid na. Sabi po ng Lord, sometimes God will use rejection to test the purity of our hearts. Amen po? Amen. Sa mga rejection po natin sa buhay, sinusubukan lang po pala tayo ng Lord. Tinatest lang po pala yung heart natin, yung pananampalataya po natin sa Kanya. Kaya po pala dumadaan tayo sa mga rejection, sa mga pagsubok po natin sa buhay. Pero yun nga po, kahit nakakaranas tayo ng mga pagsubok, ng mga karamdaman, at minsan dumadating pa yung failure po sa ating buhay, mga rejection. Pero di ba nasasaktan tayo? Check out po natin yung sarili natin, lalo na yung heart po natin. Kung sasakit na yun, isipin po natin ba, bakit tayo makaramdam na sakit na yun? Baka siguro kasalanan din natin kasi hindi natin na ibibigay yung
Amen. That rejection has the direction, and thus that rejection was in your favor. Kasi tunay nga po na ang lahat ng rejection ay planado po ng ating Panginoon. God will use rejection not only to purify you, but to help your character to future opportunities. Kaya lang pala tayo nire-reject ng ating Panginoon. Hindi lang para i-check po yung puso natin kung purify ko po ba yung puso natin, nag-glorify ko po ba natin ang Lord. Kundi, doon sa rejection na po yun, tinetest po yung character po natin para hanggang saan po ba tayo magtitiwala at magtanampalataya sa ating Panginoon para po dun sa future po natin. Sabi nga, kundi mo lang i-surrender sa Lord ang iyong puso. Hindi lang heart, maging ang mga plano at desisyon mo sa buhay. Hindi pwedeng gusto mo lang, dapat gusto din ng Lord. Kasi mapapahamak ka dyan pag sarili mo lang. Piliin mo lagi yung galing sa Lord. Kahit na mahirap, masakit, okay lang maghintay. Dahil ito pa rin pagkalooban niya ang nangyari sa buhay mo. Yes, hindi pa po natin makikita ngayon, but God is using this season to equip you. Ito palang season na to, ang kaya nakakaroon na sa'yo ng mga sakit, mga rejection sa buhay natin. Kasi doon tayo mas pinapatataglan ng Lord. Doon tayo mas sinusubukan ng Lord. Doon tayo mas pinapalakas. Doon din na mas, doon na tayo ginagawa mas ready sa bagay na hinihingi po natin sa Kanya. Sabi po sa Ecclesiastes 3 verse 1, to everything there is a reason, and a time is every purpose under the heaven. Everything, tatandaan po natin na there is a time for everything. Amen po. Lahat ng bagay ay meron taong nilagay na panahon at oras din ng ating Panginoon. Kasi pagkalooban niya, hindi mo kailangan ipilit ang mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo. Everything will come naturally according to His purpose. Kaya, ayun, ipagpasalamat po natin ang lahat ng rejection po na natatanggap po natin sa ating buhay. Dahil lahat po yan ay nalooban at binigay sa iyo na Lord upang makayanan mo, upang maramdaman po natin at isipin po natin na hindi lang sasakit na rejection ang kailangan natin, kundi mas kailangan po natin ang ating Panginoon para mas kailangan po natin ang ating Panginoon para bumabay po sa atin at hindi po natin maramdaman na tayo lang mag-isa. Kaya lahat po ng ating plano sa buhay po, lagi po natin pagkakatiwala sa ating Panginoon. Lagi po natin i-check ang ating puso, ang ating isip kung naayon ba sa Panginoon ang ating lahat ng ginagawa. Yun lang po. Maraming salamat. Amen. Praise God. Pwede po ang Diyos sa oras po nito. Salamat sa buhay na ating atira sa Eden po. Salamat po sa pagsunod. Salamat po sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Amen. Palakpakan na po natin ang Panginoon. Amen. Kasi may time, akala po sa talagang mga tao kapag hindi sila sinagot, is totally rejected na sa kanila. Ano po, pero ang katotohanan, talagang
Lord lagi yung puso po natin kung gaano nga ba talaga katintina yung pananampalataya po natin sa Kanya. Amen? At pagdating doon sa verse 5, sabi niya, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Amen? Ang sarili natin karunungan, kadayaan lang tayo nito. Lolo-lolit ang tunan tayo nito. Pero kung patuloy po tayo magtitiwala sa Panginoong Diyos, ano po, sa tamang oras, right? Sa tamang panahon niya, sa perfect timing niya, ibibigay niya po sa atin lahat po ng ating pong kailangan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magmadali. Amen? Nasa proseso pa po tayo. Okay? At may time, okay, sa pagmamadali po kasi natin, maibigay agad sa atin ng Panginoong Diyos ang katotohanan. Hindi naman natin binubuhay yung pananampalataya natin sa Kanya. Ibig sabihin po kasi ng pananampalataya, wala ng takot, walang pangamba, walang balisa, walang pag-aanilangan, walang anumang uri ng negatibo. Okay? Kundi laging positibo na kayang gawin ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Palakpakan po natin ang mga. Once again, patuloy po na magtiwala sa Panginoon. Kailanman ay hindi ka rejected sa harapan ng Panginoon. Ang gusto lang talaga ng Lord ay totally mag-direct po tayo sa Kanyang kalooban, sa Kanyang plano sa buhay po natin. Ano po, at kung ikaw ay nagpapagod na, ano po sa iyo pong bawat paglapit sa Panginoon, isa lang po patuloy na pakiusap ko sa iyo, patuloy po ang pagkatiwalaan ng Diyos ng buhay mo, ang bawat dalangin mo, at patuloy po sa puso at isipan mo. Buhayin mo lagi kung kaya gawin ng Diyos para sa iyo. Amen. Walang mahirap sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Palakpakan niya po natin ang word. At dyan po sa nanonood po, kasama po namin ang mga kapanood pa ng live po nito, I pray po na sa mensahe po ng Lord na narinig po ninyo, ito po ay magkaroon ng malaking tulong sa bawat sitwasyon na pinagdadaanan po ninyo at patuloy po na huwag kayong mapapagod na lumapit sa Panginoon at kung paano po na ang bawat minuto ng buhay niyo ay palagi nakikipag-usap sa Kanya, mas mabuti po yan. Ano po, dahil ang Panginoong Diyos ay patuloy na nag-check at nag-test po